Anyway, yung nilagay kong topic dito. Ang topic natin, may kamay nga ba? May kamay. May hands nga ba ang Malacanang sa nangyaring rigudon o pagpapalit ng liderato ng Senado? Mayroon nga kayang papel o hands. Gumalaw nga kaya ang kamay ng Malacanang kaya nagtagumpay yung pagpapalit ng liderato ng Senado? Yun ang tanong, Yun ang tanong. Kasi yan yung tinatanong madalas sa mga senador eh. Halimbawa, si Chis Escudero, siya ang bagong Senate President, tinanong siya. Hindi ano po ba kayo? Kinausap po ba kayo ng Malacanang kaya kayo naging Senate President? Tinanong tinanong din ng media si Jingoy Estrada. Si Jingoy Estrada yung pangalawa ngayon sa pinakamataas na official ng Senado, Senate President pro tempore. Sila Subiri tinanong din sa yung ibang mga senador. Basta lahat ng senador hinihinga ng opinyon ng media kung nagkaroon nga ba ng nakialam ba ang Malacanang sa nangyaring rigudon ng Senado, mga kabunyog. So, ang sagot nila ito. Pagdating kay Chis Escudero, sabi niya hindi, wala naman, hindi naman nakialam ang Malacanang dito. Sarili lang namin tong desisyon. Kumbaga, kaming mga senador lang ang nag-decide dito na magpalit na ng liderato. Yun ang sabi ni Chis Escudero. Si Jingoy Estrada, tinanong din si Jingoy, may papel ba ang Malacanang? Sabi ni Jingoy, wala din daw. Tinanong pa nga si Jingoy may kinalaman ba yung PDEA leak, yung investigasyon ng komite ni Bato, yun kay Jonathan Morales, kaya sinibak si Subiri? Sabi rin ni Jingoy, hindi, walang kinalaman daw yung walang kinalaman yung PDEA leak. Walang kinalaman yung PDEA leak. Ngayon, tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Jingoy at saka ni Chis Escudero na walang naging papel ang Malacanang? Sige nga, basahin ko. Si Estrelita Cabarles Cruzat, sabi niya, tama si Senador Drilon, 100% Malacanang influence. Ayan yung opinion ni Estrelita Cruzat, Yan yung opinion niya. Kayo po, anong opinion nyo? Shout out kay sa uncle ni Rusty Estrada de Guzman, si Peps Estrada, nasa Prieto Diaz, Sorsogon daw. Ayan, mayroon na pala tayong supporter sa Prieto Diaz, Sorsogon. Kay Peps Estrada ng Prieto Diaz, Sorsogon. Shout out daw sa inyo galing kay Rusty Estrada de Guzman. Rusty, kausapin mo naman yung uncle mo sa election sa 2025. Tulungan tayo sa Prieto Diaz Sorsogon. Salamat. Tingnan ko nga ano pa bang opinion nyo. Para sa akin, opo, sabi ni Albert Sadiwa. Yan. Pero si Mike Pancho sabi niya hindi, wala daw papel. Anyway, ano ba talagang ang sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, kasi dating Senate President yan sa Drilon, panahon ni Pinoy. Ang sabi niya, imposible naman na walang role ang Malacanang dyan, or kahit hindi man lantaran o hayagan, may influence yan ang Malacanang, sabi niya. Nag-influence yan, nakialam yan, sabi ni, sa lahat naman ng administrasyon. Ang paliwanag ni dating Senate President Drilon, sa presidente, napaka-importante ng Kongreso. Kasi yan yung gumagawa ng mga batas Yung Kamara at Senado, napaka-importante niyan. Sabi ni dating Senate President Drilon. Yung mga legislative agenda o program ng presidente, yung mga batas na gusto niyang maipasa, kailangan smooth na maipatupad. Ngayon, kung ang president ng Senado at yung speaker ng Kamara ay hindi niya kakampi, sabi ni Mike, correction, Malacanang ang nasa likod niyan. Okay, so ang sabi ni dating Senate President Drilon, imposible na wala. Kasi ang mga presidente ng Pilipinas,
kahit kaninong administrasyon pa, ang interest niya, dapat ang mga gusto niyang mailusot na batas, mailusot ng Kamara at ng Senado. Eh di syempre, kung ang Senate President at ang Speaker ng Kamara hindi niya kakampi, mahihirapan siya. Kaya sabi ni dating Senate President Drilon, ano yan? Not normal na yan na ang Malacanang nag-influence sa pagpili ng Senate President. Napaka-importante ng Senate President kasi yan yung leader ng Senado. Kung ang maupo diyang Senate President hindi niya kakampi, ay mamumroblema siya sa kanyang mga legislative programs. Yung mga gusto niyang batas na kakailanganin niya, hindi mailulusot kung kalaban niya ang Senate President. Pareho din ng Speaker ng Kamara. Kaya lang siyempre, maraming bagay na hindi na yan tatanggapin ng mga senador. Halimbawa, si Chis Escudero, bakit ayaw niyang sabihin na may hand ang Malacanang? Kasi pag sinabi niyang may hand ang Malacanang, para niya na rin inamin dyan na tuta siya ng Malacanang, na magiging sunod-sunuran siya sa Malacanang. Siyempre, bilang Senate President, may i-maintain kang stature mo na ikaw ay independent-minded, na hindi ka pwedeng diktahan ng Malacanang, na ang Senado sa ilalim mo ay magiging independent. Kaya pag tinanong ka kung may pakialam ba ang Malacanang sa pagpili sa'yo, siyempre di-deny mo yan. Kaya lang, maniniwala ka ba naman kapag dininay? Parang katulad din ito, may mga conversation sa GC. Tinanong din ako, Attorney, ano ba talaga si Zubiri? Nag-resign o tinanggal? Nag-resign ba si Zubiri o tinanggal? Kasi ang nangyari, nag-resign si Zubiri. Actually, pinaliwanag din yan ni Chis Escudero. Ang sabi ni Chis Escudero, ang pagpapalit ng Senate President, may umiikot munang papirmahan. Sino ba yung mga senador na gusto ng palitan ang Senate President? Ngayon, kapag ang kailangang boto is 13 votes. 13 votes ang kailangan kasi 24 ang senador. Pag may 13 ka nang nakapirma dun sa resolution mo, tanggal na ang Senate President diyan. Kaya ang Senate President, pag ipinakita sa kanya yung umikot na resolusyon na may 30 nang nakapirma doon, pag nakita niya yon, surrender na siya. Wala na. Parang sa Senate President, tulad ni Zubiri, pag naipinakita sa kanya yung resolution, anong gagawin niya? Makikipaglaban ba siya? Sabihin niya? Hindi. Alam niyang wala ng laban kasi nakapirma na yung 13. So, para magkaroon ng anong tawag dyan? Mapayapa, walang masyadong gulo na transisyon sa bagong Senate President. Yung nakaupong Senate President, magtitender na ng kanyang resignation. Ibig sabihin, yung Senate President, alam niya nang wala ng tsansa kasi may perma na ng 13, pinakita na sa kanya, ang gagawin niya, magre-resign na lang siya. Hindi na wala ng mga motion na i-declare pang vacant ang opisina ang posisyon ng Senate President kasi maiinsulto yung Senate President kapag sinipa mo. Para hindi siya sipain, para hindi naman on record malalagay na sinipa siya kasi insulto naman yon, nagre-resign na lang. Ganun din yun pero alam naman natin hindi lang yan simpleng resignation. Talagang sinipa yan. Kaya lang on record, para malinis ang record at hindi naman bababang Senate President, pinapalabas lang, nag-resign. Ganun din ang nakaupong Senate President. Pag tinanong mo siya, nakialam ba ang Malacanang? Nakialam ba ang Malacanang sa pagpili? Natural, hindi yan aaminin ng Senate President. Ba yan aaminin ni Chis Escudero? Ay natural, hindi niya aaminin yan. Kasi kung aaminin niya yan, lalabas na hawak siya ng Malacanang, di ba? Kaya nung tinanong din si Jinggoy, sinabi rin ni Jinggoy, hindi daw, wala daw hand yung Malacanang. Di ba? Normal 'yon, expected 'yon kasi sila yung bagong mga Senate officials,
sila yung mga bagong Senate officials, alangan namang aminin nila na may papel ang Malacanang. Di parang sinabi nila niya na sunod-sunuran sila sa Malacanang nito kasi naupo pala sila dahil sa galaw ng Malacanang. So, i-deny talaga nila yan. I-deny talaga nila yan. Pero, tulad nga ng sinabi ni dating Senate President Drilon, imposibleng walang role ang Malacanang dyan. Napaka-importante ng Senate President para ang Malacanang ay walang, kahit man lang, maaaring walang direkta na lantaran na papel, pero yung influensya, yung influensya ng Malacanang, nandyan yan. Nandyan yan. Anyway, si Zubiri, sinabi naman ni Zubiri nung in-interview siya, sabi niya, I've been loyal to the president, sabi niya, kaya nga naghihinanakit siya eh. Kaya lang, sabi niya, mga orders na ang powers that be. Yung, ibig sabihin yung mga nakakataas sa kanya. Ano pa bang nakakataas sa kanya? Vice Presidente at si Presidente ang nakakataas sa kanya. Ang sabi niya, may mga order sa kanya na hindi niya sinunod. Dahil hindi niya sinunod, adi nag-cost yun ang kanyang posisyon. At ang sinasite niya nga, yung Chacha eh. Dalawang issue ang sinasite ni Zubiri. Yung issue sa Chacha at yung issue ng PDEA leaks. Kasi yung Chacha, ang una pa daw talaga niya, nung magsimula pa lang yan, nung January, isinulong ng nila Romualdez at ni PBBM ang People's Initiative. Kumontra na sila. Doon pa lang, medyo nakaramdam na siya na hindi maganda na ang pagtingin sa kanya. Kasi kumontra sila sa Senado. Pero, ang isang sinasabi ni Zubiri, ayaw nila ng Chacha, yung People's Initiative, pero pumapayag siya na economic Chacha. Okay, nagkasundo na, okay na yon, economic Chacha na lang. Kaya lang, ang sabi ni Zubiri, ang timetable kasi na gusto ng Malacanang at ng Kamara, bilisan yung economic Chacha, ay napapatagal. So parang ang nangyayari ngayon, hindi nagugustuhan na ng Malacanang ang liderato niya kasi napapabagal kahit yung economic Chacha na pinangako niya na hindi napapabilis sa timetable. So sabi ni Zubiri, hindi naman talaga kasi madali yung economic Chacha, nahihirapan din siya. Pero ginagawa niya yung magagawa niya. Ay medyo na daw yung Malacanang doon. Natingin nila napapabagal. At ang isa pa, itong ang PDEA leaks. Kasi hinayaan niya si Bato na mag-imbestiga hindi niya pinatigil. Ay ang iniimbestigahan nun, yung di umano'y sangkot sa droga si PBBM. Kaya doon daw, medyo isa pa yung issue sa kanya. Dahil doon, yun ang mga malamang na dahilan. Bakit siya tinanggal? Hindi niya sinunod ang mga orders ng nakakataas sa kanya. Powers that be, yung mga mas makapangyarihan sa kanya. Sino pa bang makapangyarihan? Ni Malacanang. Gayon din yung sinabi ni JB Ejercito. Yun din yung sinabi ni JB Ejercito na may pressure sa labas, galing sa labas. Kasi yung mga senador, hindi yan sasama doon sa move na yon. Kasi ang mga senador may kanya-kanyang desisyon bawat isa. Pero yung desisyon nila na yan, ay sarili nilang desisyon, pero nai-influensyahan yan, lalo kung may tawag na galing sa Malacanang. Kumbaga, at nalaman na ng isang senador na ang Malacanang ay gusto na talagang magpalit ng liderato at ito yung gusto ng Malacanang na maupo, ayan, pwedeng magbago na ang stand mo. Ang lang dito, parang nagsamas, kung may kamay ang Malacanang dito sa pagpapalit na ito, parang yung grupo ni Duterte, bakit sumama pa doon? Talagang tulad ng kasi ang naging dahilan nga talaga ng pagpapalit, yung apat na senador ng PDP laban, si Bato, si Bongo, si Tolentino at si Padilla. Kung wala yung apat na yan ng PDP laban, hindi matatanggal si Zubiri. Kaya masama talaga ang loob ni Zubiri sa PDP laban, lalo na kay Bato. Kasi akala niya naging loyal sa kanya till the end, pero hindi pala. Anyway, ang tanong, kung may kamay ang Malacanang doon sa pagbabago na yon, bakit sumama yung PDP laban na apat sa pagbabago na yon? Yun ang malaking tanong, I-discuss nga natin ang hiwalayan. Kasi ang nangyari ngayon dito sa kasalukuyang komposisyon ng mga sumuporta kay Escudero, strange bedfellows. Masyadong strange. Bakit? Tingnan nyo na lang doon sa patawag ni PBBM.
nag-host ng dinner si PBBM o ang Malacanang nung isang gabi. Nung gabi matapos lang yung Rigo doon sa Senado, anong nangyari? Anong nangyari? Siyempre, hindi dumating si Bato sa Kasibongo kasi awkward sa kanila. Pupunta sila ng Malacanang. Ganun ka-awkward itong bagong pagsasama sa Senado. Talagang strange nga. Kahit si Subiri sabi niya, talagang narlilito ako dito. Napaka-strange ng mga pangyayaring ito. Bakit? Kasi kung gusto ng Malacanang ng pagbabago ng kung gusto ng Malacanang ng Chacha, bakit ginawang Senate President si Chis Escudero na anti-Chacha? kaya medyo At saka kung gusto ng Malacanang na matigil na yung PDEA leak, dapat hindi kasama sila Bato sa pagbabagong ito. Bakit kasama sila Bato dito, PDP laban. So malamang ano ba tong nangyaring ito? Parang kung may hand ang Malacanang, pero bakit yung mga PDP laban na senators kasama rin? O yan yung mga medyo mga katanungan. Separate nating discussion yan. Mayroon na kasi akong dumating na kausap. May dumating na akong kausap. Separate kong i-discuss yan. Okay, so magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kung nagustuhan nyo itong mga discussions ko sa biyahe serye, yung nagkikwento ako habang nagbabiyahe, mag-subscribe po kayo, mag-follow po kayo sa Attorney Enzo Recto FB page live. Okay? Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.